Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung rin natin for Libra. Sunrising Venus Jupiter Libra. By the way, ito yung other ways para makakonect ka sa akin or makafollow ka sa akin. Ayan, Instagram namin, siya kung other channels. Be sure nakafollow ka dito sa Air Sign Philippines. And please do support my band, guys. Ayan, bandang Sibol. TikTok na Unipre, Unicorn Sister. By the way, merong nag-i-scam na nagkilalang ako, no? Ano siya namang TikTok na Unipre Libra. So, huwag kayo maniniwala. Isa lang po yung aming TikTok, which is yung yun, yung Princess Tarot. Ayan. At yung follower doon is mga nasa 153, kung hindi ako nagkakamali, 143,000 na. So, yung new account, huwag kayo magtitiwala on. And, of course, yung aming Facebook page, pati, pag di mo ma-search, ang i-search mo, Libra Philippines. So, simulan na po natin. This is for the sign of Libra. Summarizing Venus, Jupiter, Libra. For Libra. For the sign of Libra, Sunrise, Venus, Jupiter, Libra. Grip is here and karmic. Okay, so nakikita natin medyo nahihirapan ka ngayon with regards to maybe karmic relationship. Iba sa inyo na nasa isang relasyon ka na parang very karmic para sa'yo, no? Parang it feels like karma. Masyado siya nagpapabigat sa'yo or yung iba sa inyo because of children or may mga o yung iba sa inyo pwedeng hindi mo mabitawan because there's children na involved dito, no? And yung iba naman sa inyo, kung wala naman children na involved, wag mong kunin yun. It could be because pwedeng the person nakakonect mo is very immature. Okay? So, kaya ka nahirapan or nabibigatan sa kanya. So, ayan, iba-iba yung energy. Take only what resonates. Kunin natin yung main energy ng person na nakakonect mo. Main energy ng person na nakakonect mo for the sign of Libra. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You do have your unconditional at saka realizations. Okay. So, for what I can see here, Libra, pwedeng yung person na nakakonect mo is someone na may genuine love for you. Pero, ang weird nung energy kasi parang gusto niya makipag-usap, so wala kayong connection or communication nitong taong to, or kung may communication kayo, hindi siya communication na may emotions na pag-uusap, like heart-to-heart talk, etc. So, ang gusto ng person na to, gusto niya ng heart-to-heart talk. Okay, yung iba naman, pwedeng wala kayong communication, so gusto niya na pag-uusap sa inyong dalawa. And pwedeng marami siyang nare-realize ngayon regarding sa emotions niya para sa'yo. You do have your searching, so this could be someone na connected or may connection kayo through online or pwedeng yun lang yung way para makapag-connect or communicate kayo ngayon through the use of social media, etc. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? For the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra, please. Spirit guides, angel guides. For the sign of Libra. I do have here tragedy, forbidden love. So, yung iba nga, may third party connection. And yun nga, pwedeng still you are connected with your karmic person, karmic relationship. Ayan, children. Lumalabas yung children dito as the person nakakonect mo, which is karmic relationship, very karmic, parang may mga lesson na matututunan. Kasi yung karmic relationship, I can say na parang hindi naman siya sabihin mong baliwala lang. Kaya natin na-experience yung karmic na yan or relationship na parang it feels like karma. Kasi may mga matututunan ka or dapat kang matutunan through the help of this person. And kung hindi mo makakakonect or makakarelasyon itong person nito, hindi mo matututunan yung mga lessons na yon in your lifetime. You do have your threatened. Ayan, so yung iba sa inyo, pwedeng ikinakahiya mo yung person na kakonect mo ngayon.
or nahihiya ka para sa kanya, or you really don't like the person. Okay, sabihin na natin yan. And yung iba, wala akong nakuha na energy na may kinalaman dito sa person na nakuha natin dito na energy. Pero pwedeng sa ngayon, yung person na kakonect mo, medyo nahiya ka, maybe sa appearance niya, or sa way niya na magsalita, or pwedeng sa career niya, whatsoever. So, pwedeng hindi ka masyadong proud sa taong ito. Okay, ano yung emotions ng person ito for you? Karinig ako ng mga ibon. This could be your reading. Energy ng person ito for you, emotions niya para sa'yo. Yeah, I'm seeing a person na nagkakaroon ng spiritual awakening, guys, regarding sa emotions niya ngayon sa'yo. And hindi nga lang niya maharap pa itong emosyon niya, no, parang I already knew my feelings for you, alam ko na Kaya lang, I'm currently trapped sa situation. Pwedeng wala siyang choice kundi i-deny muna yung emotions niya for you ngayon sa sarili niya at sa mga tao sa paligid niya at sa iyo mismo, i-deny ito. No? Kasi nga, there could be a third party na involved, lalo na sa side mo, nakikita natin yan. And you do have your ascension, so nagkakaroon siya ng spiritual awakening. Ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? I feel like itong person na to is uhaw na siya sa'yo. Parang gusto niya makipag-connect, communicate, gusto niya makipag-usap, gusto kanya makamusta, gusto kanya malaman kung ano nangyayari sa'yo. Kung ano ba yung like emotionally, wala tayong masyado nakukuha doon kasi nga hindi niya alam kung paano i-open up yung usapin regarding to sa bagay na yan. Pero if ever magkakaroon kayo ng connection, communication, gusto niya talaga malaman kung kamusta ka na ba. So what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you, for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, in the near future para sa inyong dalawa. You do have your recalling. Ayan. Alien. Done. Okay. Happiness is here. Waves and financial support. Okay. Doon muna tayo sa person na kakonect mo. Well, medyo meron lang talaga mga bagay na hindi ka maiintindihan dito sa person na ito. Doon sa karelasyon mo, nakakonect mo. May mga bagay na kailangan kayong gawin. Like, balikan yung mga dati ninyong ginagawa, pangyayari ng mga ginagawa. Kasi ang dami nang nawala ngayon. Especially doon sa matatagal na magkarelasyon. Like, maybe yung mga dati ninyong pinagsamahan, pinagagawa ninyo, dating, etc. Pag yun nawala kasi, parang wala na thrill yung relationship, hindi na siya na, kumbaga sometimes you have to help etong emotions mo para ma-trigger ulit yung love. Alam mo yon, para maging masaya ka ulit. There's some kind of actions na kailangan mong gawin ninyo para magawa ito no? Parang hindi ka pwedeng dapat mag-expect na, ay, hindi ko na siya mahal. Parang, alam mo, hindi pwedeng ganun. Kailangan, you should try pa rin. Pareho kayo. Of course, this is partnership. Pareho pa rin ninyo dapat itry yan. No, paano kayo magiging masaya? No? Ulit. Huwag mong hanapin ngayon yun. Kasi talagang yun, love, may mga times nawawala yan. Lalo na kung gaano man katagal yung relasyon na. May mga times nawawala yan yung pagkagusto, pagka-miss ninyo sa isa't isa. Mawawala yan Diba? And, yeah, so you have to do something para maibalik ito. Pero yung iba sa inyo, yeah, pwedeng isa pa sa nakaka-apekto is may finances, no? Financial insecurities, problem regarding financial matter. So, isa pa ito sa nagiging dahilan kung bakit parang nagkakaroon ka ng anxiety or hindi maganda pag-iisip regarding dito sa person na to. Well, I can see that you should use yung opportunities na meron tayo ngayon. Hindi lang ikaw. Well, a lot of people, alam mo, use your resources. Ano ba yung pwede natin gamitin ngayon na makakatulong sa atin
regarding dun sa may mga financial problems, no? Number one, ang social media, napakalaking ano na yan eh. Kumbaga, lumalawak na yung pwede natin gamitin sa social media, sa internet. I mean, you can do some kind of research, no? If you mo pwede, ngayon nga eh, yung iba kahit nasa bahay lang, kumikita na. Why? Kasi, nakakapagbenta sa online, sa Facebook, no? Kailangan lang i-market. So, napakadali na ngayon ng ang dami ng opportunities na maitutulong itong internet or ng, modern days natin ngayon. So, why not use that? So, that is my advice. Para hindi ka nai-stress, 'di ba? Ang stress mo, paano mo i-market itong ganito, ganyan, yung mga kahit lumang gamit, guys, mabebenta yan dun sa ano. And if you're really creative, and then i-recycle mo, and then saka mo siya ibenta, 'di ba? Or yun nga, yung mga used na gamit na hindi mo na ginagamit, why not try na ibenta na lang siya? Pagkakakitaan mo rin yun. So, what I am saying is that, sa halip na nai-stress ka sa mga bagay na hindi mo masolusyonan pa sa ngayon, gumawa ka ng action para masolusyonan itong mga bagay na pinoproblema mo ngayon. No? And kasi yun yung advice ko dito. Dahil yung iba sa inyo, affected yung relationship pagdating sa mga problema or stress and financial problems na apektuhan yung relasyon, etc. Pero iba sa inyo, kunin natin yung energy nito kasi nawala yung energy nitong person na nakuha natin yung energy kanina. In the near future, and I can see obsession here. So, sabi ko nga, may person na, wait lang, nalaglag yung isang card. So, may person na talagang ina-admire ka, may gusto sa'yo, and talagang, like, in denial, itong person na to regarding sa emotions niya. Tinatry niyang i-avoid itong reconciliation ngayon sa inyo. I feel like there is reconciliation. Kaya lang, ayaw kasi nitong person na to na maghabol or magmukhang kawawa dito sa reconciliation na to. But time will come na magko-confess ng emotions itong person na to, pero hindi pa sa ngayon. Kailangan niya muna kasing ayusin yung sarili niya. Pero, yun nga, the more na hindi nagkakaroon ng confession, the more nagiging mahirap para sa kanya na pigilan yung sarili niya regarding sa pagsabi niya na totoo regarding sa emotions niya talaga sa'yo. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.